Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw po ito, samahan niyo muli ako kung saan kahit na inaabot tayo ng sama ng panahon, nagkaroon pa rin po tayo ng blessing. Sa buong kaganapan, tara sa laot. Let's go! Sa bawat sisid at ganday matatanaw. Ayan, good morning guys. Sa araw na to, samahan niyo po ako sa palayan tayo kung may kapal. Pagkalupan tayo ng biyaya. Medyo mahangin ng kaunti. Yan o. Pero subukan natin doon sa kabila. Sana mayroon. Yung nag-aabang sa atin na biyaya. Ayun, maraming salamat pa rin po sa lahat ng inyong walang sawang suporta at panunood sa ating munting channel. Kaya abang-abang. Let's go! Dito po sa spot ay nagkita rin kami ni Bro Edwin Leonis kung saan ay dito tayo sa likod ng isla kung saan ay medyo tubli ng kaunti. Goods naman yung visibility dahil medyo malinaw. At sa ating unang pagsisid, warm up dive dito pa lang sa mababaw na area. Nasa 9 to 10 meters lang po ito. Dito sinubukan natin na mag-ambos at nag-aabang dahil napakaraming bitis, pero meron na rin akong naririnig na nag-hunt dyan sa unahan. At sa dive po natin ito, wala po tayong ibang nakitang malalaking isda na pwede natin maging target hanggang sa tinapos na nga tayo sa hangin at napagpasya natin na lumutang muna para hanapin yung nag-hunt dyan sa mga bitis na ito. At sakto lang pagabanti natin dito sa unahan, ito sumugod agad yung grupo ng Yellowtail Trevally. Napakarami nito. At siyempre pinili na natin yung pinakamalaki sa kanila. At ito po yung ating kauna-unahang isda sa araw pong ito. Isa pong Yellowtail Trevally o kawayan. Yes na rin ito, nasa 2 kilo na. Ang laki nito. Dahil nga sa grupo ito, matapos natin ma-secure yung isdang ito, nagkaroon pa po tayo ng isa pang blessing na ganito ring isda sa Yellowtail Trevally. Kaso nga lang ay naghang yung ating camera kaya hindi na puna ng video. Sayang at sobrang lapit sana nung tirahin natin ito. Pero goods naman dahil nahuli naman natin ito. At sa ating pong next dive dito sa may Pangantong area, meron po ditong Barchic Coral Trout at 2 piraso ito. Puro oversize na. Kaya dito pinili ko na yung pinakamalapit sa atin. Kaso nga lang kung talagang hindi para sa atin yung isda ay talagang hindi pa ipagkakalob sa atin. Dahil sa pagkaganapang ito, sobrang lapit ng coral trout na ito. Pero ganun pa man ay hindi natin tinamaan ang isdang ito. At matapos nga ng pangyayaring ito, ng pampagsisid yung ating ginawa hanggang sa wala na rin tayong ibang nakitang target. Kaya napagpasyan ko na bumalik ng bangka para humanap ng panibagong spot.
dito po sa ating pangalawang spot, meron pong grupo ng samaral, kaso nga lang sumirit na rin at mabilis yung kanilang langoy, kaya hindi na natin pinilit. At dito sinubukan kong mag-aambos sa may pangantong area kung saan dyan sa unahan ay merong madalas na pinagtatambayan ng mga tribali. Ito nga mayroong bluefin tribali, kaso nga lang ay may kailapan ito. Nasa 2 kilo na rin sana, kaso lang hindi na bumalik yung istang ito. Buti na lang dito sa bandang unahan mayroong grupo ng silver drummer o ilak at good size na rin, kaya nag-secured na ako ng isa bago tayo lumutang. At muli na naman po tayo nagsagawa ng panibagong paninisid. Dito napagpasyahan ko na manguridas na dahil bandang hapon na sa mga oras na ito. Dahil pag hapon ay medyo madalas yung malalakas na ulan. Kaya dito nanguridas na tayo kung anong posibleng maging target na good size ay kukunin na natin ito. At dito merong Spanish Black Snapper. Good size na rin ito, kaya tinira na natin yung istang ito. At dito sa ating muling pagsisid, dito mayroong grupo sana ng Spanish Black Snapper. Malalaki na rin, kaso nga lang medyo may kailapan ang grupong ito. Buti na lang ay mayroong sumugod sa atin na grupo rin ng samaral, kaya dito pinili na natin yung pinakamalaki. At ito na rin yung ating tinira. Goods na rin ito, pandagdag sa ating huli. Ayan, bago natin balikan yung mga ganitong sumabit na isda, kailangan ay saktong pahinga bago natin i-secured yung ganitong isda. At buti na lang ay tumaas na rin yung presyo ng samaral dito sa amin. Nasa 140 na rin ang kilo, kaya goods na dito pa lang ay mayroon tayong pambinta. Pagabante ko nga dito sa may bandang Rawis at paprikol pa lang tayo nung mapansin ko na lumabas itong mangrove snapper, kaya dito tamang mamit natin yung distansya bago natin matira ang istang ito. At napakaganda yung ating naging patama sa istang ito dahil na-spine siya tagad, kaya hindi na tayo nahirapan pa na masecure ang istang ito. At matapos nga natin masecure ang istang ito, ito yung sumunod na mga nangyari dahil inabot po tayo ng kalakasan ng hangin, ulan at kidlat. Kaya ito yung pinatatakutan natin na mga senaryo. Hindi man ako takot sa ulan, pero takot ako sa kidlat. Talagang marami ng pangyayari dito sa amin na tinatamaan ng kidlat dito sa laot. Kaya
Kaya ingat-ingat po kung mga ganitong senaryo yung dumadating sa atin sa laot. Matapos ngayong malakas na ulan ay muli tayong nagsagawa ng paninisid. Ayan, merong anday-anday o lanuan, pero sobrang langsa ng isdang yan. Dito sinubukan natin na mag-ambos. Nagbabaka sakali tayo na mayroong magpakita na target hanggang sa dyan sa bandang baba ay may grupo ng batis, pero hindi ko pa tinira ang isdang ito dahil nag-aabang pa tayo ng iba pang posible nating maging target. Dito nga ay walang ibang lumapit, kaya lumutang muna ako para magpahinga bago natin balikan yung batis na ito o bayang. Dito dahan-dahan kong mamit ang tamang distansya. Grupo ito, gusto ko sanang maka-double kill, ngunit hindi inabot yung isa, pero goods na rin, naka secured naman tayo ng isa. Kaya matapos nito, nagpasya na rin akong umuwi dahil mayroon na namang unos na paparating. Goods na rin ito yung blessing na pinagkaloob sa atin at sa ating pong shoutout na sa huli po ng ating video. At meron pa nga tayong ibang natirang isda pero hindi na natin nabidyohan. Pero goods na rin ito. Meron na tayong masarap na ulam, meron na tayong pambinta at panggastos sa araw-araw. At samahan niyo po ako kung ilang kilo at kung magkano yung kikitain natin dito.
yun, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta. Hindi man tayo nagkaroon ng maraming blessing, pero goods na. At mayroon na tayong pambiling bigas. Siyempre, una sa lahat ay nais ko pa rin pong magpasalamat kay Sir Darius Pamadico Pistijo and family. Ganon din po kay Marcelo Bernaldez at Bro Jose Pagdon. Kay Lucasi Channel, maraming salamat po sa inyo. At shoutout na rin po kay Gloria Vidal ng Mountain Province. Kauni Heart TV, shoutout po sa iyo. Pancho Pantino ng Rapu-Rapu Albay. Espiro ng Daot, shoutout po sa inyo. Dave Sipalagi, Alexander Sidilia, Eddie Muradas, Asyong Sandara from Italy, shoutout po sa inyo. Kay Hanford de San Jose ng Kaluya Antique. Kay Rinan Ligas from Saudi, shoutout po sa inyo. At ingat po kayo dyan sa Saudi. At ganun din po, shoutout kay Rinan Fishing Adventure. Kay Brunistor Elvis Montales, Robin Ignacio, Dindo Altichi, Angel Hernandez, kay Master Rapi Spearfishing, kay Eduardo Yonson, Danilo Enchod Spring sa Dalim ng Santa Rosa Ecija, shoutout po. Kay Ronald Imbudo, Rosana Villa Hermosa, maraming salamat po ma'am. Kay This is my hobby official, shoutout po. Kay Kasalom TV, kay Catalina Labuyog from Riyadh, shoutout po. Kay Romulo Rosales, Buyet Dilumas, Giovanni Josico ng BCG Taguig Manila, shoutout po. Kay Leopoldo Orsal at sa kanyang asawa na si Mama Rilo, shoutout po sa inyo. Kay Jubin Silos and family ng Binangunan Rizal, Dinis de la Cruz and family ng Naik Cavite, shoutout po. Kay Juni Haikten, Modisto Paul, Romel Navarrete, Karino Kayadong and family, kay Anika Pedrasa at sa kanyang anak at asawa na nandyan po sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Maraming salamat po. At sa hindi po nabanggit, kita-kits po tayo sa susunod na adventure nating gagawin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At God bless po sa atin lahat.